Hello! Welcome back po dito sa aking channel, Gemma's Cake, Tarot and Vlogs. So ngayon po, titignan natin kung ano ba ang financial status mo, ano ba yung paparating sa'yo ngayong buwan ng September 2023. Pero bago po yan, ito po yung ating mga available na products or na items. Meron tayo ditong Evil Eye Amulet. For protection po ito. Pwede rin kayong mag-wish dito. So, ito po ay buhay na lahat. Yes, meron na po yung Latin prayer. May karga na po yan. Okay, buhay na siya. Aalagaan nyo na lang. And sinishare ko lang po yung pag-aalaga doon po sa mga makakabili or sa mga bumili na sa atin. Ayan, meron tayo ditong citrine stone for, good for business. Kung meron kayong, kung gusto nyo maka-attract ng money, okay na okay din siya. Kung meron kayong ina-applyan, black tourmaline for protection, at saka pampatapang din po ito. Kaya ingat-ingat sa mga gustong mag-alaga nito. Ayan, tatapang talaga. Kaya kung mahina yung loob ninyo, ito yung bagay sa inyo. And also for protection din yan. Panglaban sa mga evil spirit, mga ganyan. Sa mga psychic attack. At meron naman tayo ditong rose quartz for love, para po tumaas yung inyong self-confidence. Hindi lang love na maka-attract kayo ng love, pero kasama din yun. Ayan po, mag-ingat lang kayo sa mga intentions na gagawin ninyo. Ayan, kasi talagang makaka-attract kayo ng love dito. Basta alagaan nyo talaga. At meron tayo ditong amethyst stone. Ayan yun, amethyst stone. Yan. Kung gusto nyo na maging connected kayo sa inyong gifts, okay din to para mas lumakas pa yung intuition ninyo. If meron kayong mga nararamdaman, may healing, healing stone. So kung meron din po kayong anxiety, stress kayo, okay na okay din yan. So for more details, mag-message na lang po kayo sa ating Facebook page, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Simulan na po natin ang reading mo. Aries, tingnan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo regarding your finances ngayong September 2023. Tingnan po natin ano ba ang current financial situation mo. Spirit guide, ano po ang current financial situation? Irreplaceable. So meron ka ditong mga bagay na Aries, na parang hindi mo ba mabitawan. Yun yung nakikita ko dito. So parang you are holding back pagdating sa finances mo. Ayan o. Tignan mo. The way you love can never be matched. So parang kung meron kayong pinagkakakitaan dito na talaga namang nagbigay po sa inyo ng ginhawa, parang hindi nyo siya maiwan-iwan. Pero kasi ngayon pwedeng mayroong blockages dyan sa pinagkakakitaan ninyo or sa pag-flow ng money ninyo. Aries. Ayan, baka mayroong mga ibang opportunities na lumalapit, na dumarating, pero tinatanggihan ninyo. Kasi stick kayo dito. Okay, iniisip ninyo na hindi ito lang talaga, ito lang yung kaya ko, ito lang yung pwedeng makasalba sa amin. So parang yun yung nakikita ko dito, na ayaw mo siyang palitan. Ayan. So, parang ganito na din. Parang kunwari, ayaw mo umalis sa isang trabaho kasi ang laki ng utang na loob mo doon sa boss mo. Parang ganyan. Parang ganun kasi yung lumalabas na energy dito pagdating sa iyong current financial status. Tignan pa po natin ano pa yung current financial status mo. Spirit guide, current financial situation po ni Aries. Ayan. Parang natatakot kayo dito na umalis. Natatakot kayo na lumabas sa comfort zone po ninyo. 7 of Cups. Ayan o. Pero ang dami-dami nyo talagang goals dito, Aries. Ayan o. 7 of Cups. Marami rin po sa inyo is nagwi-wish, nagmamanifest talaga kayo dito. So, pwedeng nabablock talaga siya. Minsan, kayo din po yung nakakagawa ng, ng energy, ng dahilan para mablock siya. Mamaya pag-usapan natin yon. So, ayun po, yung current financial situation ninyo. Tignan natin, ano pa. Spirit guide, current financial situation po ni Aries. Mayroon tayo ditong the ring. Ayun o, tignan mo, may ino-offer sa inyo dito, pero nakabaliktad kasi siya. Pwedeng ayaw nyo talagang tanggapin.
Ayan, madami kayong naiisip dito na goals, marami kayong gustong maabot na goals, pero pwede po na sabihin natin, hindi pa talaga 100% yung nabibigay ninyo. Okay, or parang ano pa kasi, parang malabo pa yung isipan ninyo, Aries. Parang hindi nyo pa nakikita talaga yung potential ng isang bagay na in-offer sa inyo. Parang yun nga, nakikita ko kasi dito is tinatanggihan po ninyo. May mga tinatanggihan kayo ngayon regarding dito sa inyong finances. Pwedeng regarding yan sa work. Tignan po natin kung ano ba yung mga balakid, hadlang sa pag-unlad mo. Ano itong mga blockages pagdating sa iyong finances. Ayan. Page of Pentacles. Actually, hindi naman siya hadlang. Pero kasi pwede po, Aries, na meron kang skills na pwedeng matutunan. Pero dahil nga medyo ayaw ninyong lumabas sa inyong comfort zone, hindi nyo ma-process, hindi ninyo ma-pursue yung isang bagay na to. Oo. So, tignan natin ano pa. Ito yung mga blockages na parang galing sa'yo. King of Cups. Ayan, masyadong emotional yung iba sa inyo. Pwede po na mas iniintindi or mas naiisip. Or hindi naman mas naiisip. Mas, mas nangingibabaw. Ayan yung tamang term. Mas nangingibabaw yung ninyo, pagiging emotional ninyo pagdating sa inyong kaperahan. Even dito, yung 7 of Cups natin. 7 of Cups kasi is, yes, naguguluhan yan. Parang, di mo alam kung ano talaga yung gusto mo. Ganyang energy. So, ito naman, alam nyo naman yung gusto ninyo, pero naaawa po kasi kayo. Mabilis ba kayong maawa? Ayan. So, you need to control talaga your emotions pagdating dito sa finances mo. 6 of Swords. Tapos kumilos lang daw kayo dito ng tahimik. Marami po siguro sa inyo, Aries, kapag kayo ay may gagawin na plano, parang bago kayo umaksyon, parang gusto mo muna, kinikwento mo sa ibang tao, gusto mo muna is, meron ka na pagsasabihan, parang nagtatanong ka kung ano ba, okay kaya yung gagawin ko na yon or what? Okay kaya na gawin ko yon. So, minsan hindi siya natutuloy. Lalo na kung yung mga napapagtanungan ninyo, napapagkwentuhan ninyo ay, sa inyo, nag-evil eye. Ayan. Kaya tignan po natin ano pa ang mensahe sa'yo. Okay. Ano naman yung mga blockages na galing sa ibang tao? Ano po yung blockages na galing sa ibang tao, Spirit Guide? Okay. The High Priestess. You see? Merong nag-evil eye sa'yo dito. Pwedeng may nagpapalipad hangin sa'yo. Meron dito binabalisa ka. So, iwasan mo talagang magkwento, Aries. Yan, kapag po ay meron kayong mga transactions, may mga darating na pera sa inyo, tapos may nasasabi nyo yun sa ibang tao, or nag-post kayo sa social media, hindi nyo pa naman hawak yung pera, nauunsyami siya. Kasi may mga tao po talaga na ginagamitan nilang power of the mind. Isipin mo, kung nasa paligid mo pala, 10 pala sila na ayaw na maging successful ka, o di 10 silang nagdarasal, 10 silang nagmamanifest. 'Di ba? 10 sila na nagpapalipad hangin sa'yo na sana hindi matuloy yan. Or na hindi sila gumagamit ng sana Kung hindi matutuloy yan. Kaya ingat-ingat kayo. 10 of Cups. Ayan. So, minsan din po, family members mo. Mga connections mo. Ayan. Minsan, din sila, nagbibigay din sila ng blockages talaga. 5 of Cups. Tapos, ito din, nakikita ko, mga tao na parang sinisisi ka. Mapanumbat na mga tao. Tingnan natin. Okay, sino-sino ba ito? Kuha tayo ng energy dito. R yung naririnig ko, letter R. 26 years old. Meron ding 51 years old. Marriage. Okay. So, ayan po. Pwedeng nagiging blockages din sa pagpapaunlad mo ng pera mo is yung marriage nyo. Yung kasama mo, yung partner mo, yung asawa mo. Pwede po kasi na pwedeng lagi siyang kontra sa'yo. Aries, parang hindi kanya masyadong sinusuportahan. Ayun. Tapos pwede rin, baka may bisyo. So, 'di ba, instead na nai-invest niyo yung money ninyo sa mas maayos na paraan, pwedeng sa bisyo lang siya napupunta.
Or pwedeng ano ba, sa online shopping lang siya napupunta. Ano man yung bisyo, ano man yung parang excess na ba na ginagawa ng asawa mo, ng person mo. Tignan natin, spirit guide. O, diba? Family members talaga. Ayan, o. Privileged lady. Isang kaibigan din to na pwedeng lapit ng lapit sa'yo, utang ng utang sa'yo. Letter R yung nasabi kong pangalan na, no? Tapos D. May letter I din akong nakikita. And L. So, yung mga letters na yan, it's either apelyido yan or first name nila. Or present sa name nila yan, yung mga letters na yan. Isa or dalawa na letter, okay? So, ayan o, isang kaibigan mo na talaga namang parang nangungutang lang sa'yo to, Aries. Tapos, it's either pinang-shopping niya or pinangkakain niya yan sa labas. Alam mo yung ikaw hirap na hirap ka sa pagkayod, no? Tapos makikita mo yung pinahiram mo, nagmo-mall lang. Nakikita mo may binili siyang bagong latest na gadget, ganyan. So, matuto kayo dito talaga na huwag maging malambot yung puso ninyo kasi aabusuhin kayo ng mga taong yan. So, tingnan natin. Sino naman yung mga pwedeng makatulong sa'yo at sa paanong paraan? Spirit guide, sino naman po yung pwedeng makatulong kay Aries at sa paanong paraan po? We have Two of Swords, could be an air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Sa pagdedesisyon, matutulungan ka ng taong to. 'Di ba may yung iba sa inyo nagtatanong din, sabi ko kanina, 'di ba, yung nagtatanong kayo na ano ba yung mas okay? Meron po talaga dito naman na pag nagtanong kayo sa taong yun, talagang totoo yung mga sinasabi niya sa'yo. At bukal yun sa loob niya, yung mga binibigay niyang advice sa'yo, ganyan. We have Five of Pentacles. Okay, so makakatulong to sa'yo in a way na pwedeng pagsasabihan ka ng taong to. Medyo harsh tong magsalita. Yung masasaktan ka talaga, Aries. Eight of Swords. Ayan, talagang ipupush ka niya. Oo, yung taong ito. Nakikita niya kasi yung potential mo. Matutulungan ka niya, siguro hindi naman in terms of money. Kasi nakikita ko dito, medyo hindi rin naman talaga maganda yung katayuan niya sa buhay. I mean, siguro, parang sakto lang, ganyan. Pero, ayan, kapag naman humingi ka talaga sa kanya ng payo, talagang, tatamaan ka talaga dun sa mga payo ng taong yun. Mas more on dun ko nakikita na makakatulong sa'yo yung taong to. Kasi ayan may Five of Pentacles tayo dito. Pwedeng regarding talaga sa money, hindi siya nagpapautang kasi pwedeng wala talaga siyang ipapautang sa'yo. So, tingnan natin. Okay, tingnan natin dito. Okay. C. May W din ako nakikita dito. O. Tas H. Yun yung mga pangalan. Hindi ko na matandaan yan, okay? Yan yung mga nakita ko. Mature man. Ayan. So, pwedeng, di ba, sabi ko nga sa'yo, nagpapayo. So, pwedeng ito po ay father mo. Pwedeng lolo mo din ito. Di ba, hindi kanya matutulungan regarding finances. Pero, yung wisdom talaga, matuturo niya yun sa'yo. Kaya pakinggan mo kung sino man yung taong to. Kung may hihingan ka man ng tulong, ayan po. Pwede rin naman 5 years yung agwat sa'yo. We have courthouse. Ayan po, pwedeng lawyer din. O, kaya pala more on advice. Kaya pala hindi kanya mapapahiram talaga sa pera. Aries, yan yung nakikita ko. Ayan po. Pwede na lawyer or nagtatrabaho to sa sa RTC, nagtatrabaho to. Basta parang may alam siya sa law, may alam siya sa batas. Ayan po. So matalinong tao ito. Kaya din pala parang kapag hihingan mo siya, ayun, hindi mahihingan kundi hihiraman mo siya. Hindi rin talaga siya magpapahiram. Siguro ganun din siya, dala na din siya sa pagpapahiram ng pera. Kaya yun, mapapayuhan ka niya pero di kanya mapapahiram ng pera. Tignan po natin ano ba yung mga paparating na blessings pagdating sa iyong finances. Pagdating sa iyong kaperahan. Ayan, blessings, swerte, at strength. Spirit guide, tignan po natin ano po ang paparating for Aries na blessings. Mayroon tayo ditong clean it up. So, mag-declutter na po kayo kasi kailangan nyo talaga yan. Madaming nakakabit na mga negative energies sa
sa bahay ninyo or yung iba po sa inyo kung lilipat kayo ng bahay, try to be a minimalist kung kaya ninyo. As much as possible, maging minimalist lang kayo. Ibig sabihin kung ano lang talaga yung kailangan po ninyo, yun lang yung mga dalhin ninyo sa lilipatan ninyo. Aries, wag yung mga sobrang daming gamit tapos hindi nyo naman nagagamit. Ano nangyayari? Natatambak lang, naaalikabukan. So, wag nyo pong pahirapan daw yung inyong sarili. O kasi baka meron dito, hoarder. Ayan baka yung mga hino-hoard ninyo, baka pwede pang pagkakitaan. So, mag-declutter na po kayo. Tamang-tama yan kasi ghost month pa rin naman. Hanggang September 14. Kaya mag-declutter na po kayo. Para gumaan din yung energy dyan sa bahay po ninyo. Tingnan natin ano po itong mga paparating. We have, ayan, dance. May celebration dito. Pwedeng kayo po yung magse-celebrate dito, Aries. Ayan. So, pwede rin na may mga invitations kayo na marireceive. Itong mga celebrations na to or party na mapupuntahan mo is pwede po na pagdating yan sa sabihin natin. Meron dito kasi, hindi ko alam kung may mga binebenta kayo tapos parang group kayo. May tawag dyan. Hindi ko alam kung networking ba yan or ano ba yan. Basta parang meron kayong binibentang products. Tapos kumikita kayo. Parang may quota, ganyan. So, ayan po, pwedeng maa-awardan kayo dyan. Tingnan natin kung ano pa po yung mensahe. Mayroon tayo ditong childhood home. So, merong makakauwi dito sa province. Meron pong makakauwi kung nasa city naman yung bahay ninyo. Kung doon po kayo lumaki, ayan po. Merong pagbabalik dito na magaganap. Pwede rin na baka ipaayos nyo na yung inyong ancestral house. Parang ipaparenovate. Tingnan po natin ano pa spirit guide. We have cellphone. So, may mag-upgrade talaga dito ng gadget. Ayan po. So, pwede rin naman kasi nagloloko yung phone ninyo. Pwede kasi na kailangan na daw talagang palitan. Alam nyo, Mercury retrograde din ngayon. So, pag may mga nagma-malfunction na mga technology, ayan. Phone, computer, baka po affected kayo. We have family. Ayan. So, family is a blessing din. Pero minsan, family din naman is yung magbabagsak sa'yo. Kaya naman, kapag may mga toxic talaga kayong family members, kamag-anak, nako, piliin nyo lang talaga yung mga sasamahan ninyo. Elevator. Yan. So, pwedeng mayroong lilipat dito sa condominium. Pwede rin po kasi ito, rise above. So, pwedeng may mapopromote talaga dito. Ayan po. So, pwedeng ano yan, salary increase. We have shopping. Ayan. Meron tayo ditong shopping. Pay attention to what energizes you. So, ingat po talaga kayo. Ayan, even sa mga ino-orderan ninyo, ano ba, pag umu-order ba kayo ng food, umu-order ba kayo sa isang app, sa isang resto, magaan ba yung feeling ninyo or nai-stress ba kayo? So, tignan nyo din po yun. Alamin nyo din yun. Kasi pwedeng yung kinakain nyo doon, di ba? Umorder kayo sa isang resto, tapos yung mga nagtatrabaho pala doon, ay naku, ayaw na ayaw pala nila yung ginagawa nila. Nagtatrabaho lang pala sila doon kasi pilit na pilit. Alam mo yung pilit na pilit, yung energy nila, na parang sa pagkain nila nabubunton yung mga, yung mga frustrations nila na kung mahirap yun. Kasi nakakain nyo, isipin nyo yung kinakain mo, yung gumawa nun nakasimangot. Kaya ito, mararamdaman nyo yan, Aries. Kapag po ganyan yung nafe-feel ninyo, parang ang bigat naman ng parang nahilo pa ako nung kumain ako nun. Parang ang bigat ng pakiramdam ko. Yun. Do some cleansing kapag ganun po yung naramdaman ninyo. Kasi pwedeng na-absorb ninyo yung, yung energy na nalagay nung tao na yun na gumawa ng pagkain po ninyo. So, ayan. Tingnan pa po natin. Okay. So, tignan pa natin kung ano pa yung paparating sa'yo pagdating sa iyong kaperahan. Okay. So, meron tayo Jera and Kenaz. Okay. Sinasabi lang talaga dito sa inyo, meron kayong kailangan matutunan na skills. So, ano po ba yung skills ninyo? Ayan. Or pwede rin na, yun nga, need nyo talagang pag-aralan to. We have Page of Pentacles. And nakikita ko din, pwede po na yung mga anak ninyo, Aries, kung meron na kayong anak, is makakatulong yan sa inyo. Pwede rin kapatid po ninyo.
makakatulong talaga sila sa inyo. So, tignan nyo po, ayan, ano ba yung mga, ayan, baka sa paglilinis ng bahay, baka makatulong nyo po ang inyong mga anak. Baka wala naman silang ginagawa ngayon. So, ayun, mag-ano na kayo, mag-effort na, magtulungan na. Ayan po, malilift up na din po yung mga delays pagdating sa life ninyo, yung mga blockages din sa inyong career, sa inyong finances. Ayan, i-claim nyo na po yung positive energy natin dito sa ating reading. Actually, napakadaming positive things dito. And ayan, we have number 3, 12, 5, and 23. Yan po yung mga lucky numbers ninyo. Ayan po, basta kung sa tingin ninyo may isang bagay dito na need nyo ng palitan, parang wag kayo masyadong mag-hold on dun sa bagay na yon. Kasi lahat talaga nagbabago. Dapat matuto kayong sumabay. Aries, ayan o, irreplaceable. Ito kasi yung iniisip nyo eh, hindi yan mapapalitan. Yes, tamang sa puso po ninyo, hindi talaga mapapalitan yun. Kasi sabi natin, yung trabaho ninyo is madami talaga yung opportunity na nabigay sa inyo. Madami talaga kayong napundar dyan. Kaya lang kasi pwede po na hindi na talaga yan parang sabihin natin, hindi na yan nagmamatch sa lifestyle ninyo, pwedeng sobrang layo na sa bahay na nilipatan ninyo, kaya parang alam mo yun, need nyong mag-let go. Kung kinakailangan po, mag-let go na po kayo para gumaan po talaga yung pasok dito sa buhay po ninyo. Ayan. At kung tatanungin nyo po ako kung ano po yung mga letters at yung mga numbers kanina na sinabi ko, yung age, ayun, hindi ko na po siya naaalala. Kaya ulitin nyo na lang po yung part na yon. So, ulitin ko po yung lucky numbers nyo, 21, 12, 3, 5, and 23. Maraming salamat po and more blessings to come. Bye-bye!